Hindi ko maubos maisip na ang taong sanay puprotekta sa mga anak ay siya pang sisira sa buhay ng mga ito. Magandang araw po sa inyo mga taga-subaybay. Ako ay isang 64 years old na babae, tubong Mindanao, may anak na 2. Ako ay panganay sa 8 magkakapatid. Noong bata pa ako, pinakapaborito ako ng aking ama. Lahat ng atensyon ay ibinibigay niya sa akin. Mga laruan, bagong damit, sapatos, bag at iba't ibang bagay na magpapasaya sa isang bata. Akala ko nung una, talagang special lang ako ni Papa. Dahil nga ako ay panganay at babae pa naman. Nung ako ay mag 7 years old na, pina-enroll ako sa paaralan bilang grade 1. Siya nga pala, noong kapanahunan ko ay wala pang kindergarten. Kapag ang bata ay 7 taong gulang na ay automatic grade 1 na. Unang araw ko sa paaralan, hindi si mama ang kasama ko, kundi si papa. Nakahanda na ang aking bag na may laman na bagong notebooks at bagong lunchbox na may kanin at fried rice at fried chicken na siyang paborito ko. Lahat ng iyon ay luto ni Papa. Lolita, bilisan mo at malilate na tayo. Boses ni Papa. Andiyan na po, Papa. Tumakbo ako. Umupo ako sa may likuran ni Papa sa kanyang minamanehong tricycle. Dumating kami sa school. Kakaunti pa lamang ang mga bata. Sa may gate, nakaabang na yung security guard na tila inaanyayahan na akong pumasok at magpa-flag racing na. O sige Lolita, pumasok ka na at huwag kang magpapagutom ha, boses ni Papa. Kainin mo lahat ng baon mo at eto ang pera, baka may gusto kang bilhin mamaya. Akmang papasok na ako, tinawag ulit ako ni Papa. Lolita, halika. Eto ha, kabilin-bilinan ko sa'yo na huwag kang makipagkaibigan sa mga lalaki. Kay Papa ka lang makipaglaro, anak, okay? Sabi ni Papa. Opo, Papa, sabi ko. Nang tumagal, nagkaroon ako ng mga kaibigan, babae at mga lalaki. Hatid sundo ako ni Papa. Isang araw, recess time, naglalaro kami ng tug of war ng mga kaklase kong babae at lalaki. Sa di inaasahan, nandun pala si Papa sa labas ng gate, nakamasid sa amin, habang hawak namin ang mga kamay ng mga kalaro namin. Si Papa, galit na galit ang mga mata. Tumunog ang bell. Hudyat na para pumasok na ulit kami sa aming silid-aralan. Di mawala sa isip ko ang mga mata ni Papa na galit na nakatingin sa kalaro kong lalaki. Uwian na. Nagmamadali ako sa takot na mapagalitan ni Papa. Di nga ako nagkamali. Nandoon na si Papa sabay hablot sa akin. Halika na, bata ka. Ang lit-lit mo pa, maharot ka na. Noong panahon na yon, hindi ko pa naintindihan kung ano ang ibig sabihin ng salitang yon. Siya nga pala, sa bahay namin, si Papa ang boses. Siya lang ang masusunod. Si Mama ay sunod-sunuran lang kay Papa. Taong 1974, ako'y nakapagtapos na ng elementarya. Ako'y 12 years old, malaking bulas, na kung di mo kilala ang tunay kong edad, ay mapagkamalang 16 years old na. Maganda, maputi, at may mahabang buhok, itim at makintab na buhok na lalong nagpaganda sa maliit kong mukha at malantik na pilik mata. Ang ganda-ganda ng anak ko, sabi ni Papa. Natitig na titig sa katawan ko. High school days. Unang araw ko sa high school. Hinatid na naman ako ni Papa. Kakaiba ito sa mga nagdaang mga taon na hinahatid niya ako. Ang mukha ni Papa habang nagbibilin ay may babala. Lolita, kapag nakipagkaibigan ka sa mga lalaki, malilintikan ka sa akin. Lumayo ka sa kanila kung ayaw mong masaktan kita. Nagtaka ako. Bakit Papa? Kaibigan lang naman. Sabi ni Papa, ayaw daw niya na mapahamak ako kasi bata pa daw ako at gusto raw niya na makapagtapos ako ng medisina dahil yun talaga ang kursong gustong gusto ko.
Tumango na lamang ako. Opo, Papa. Second year high school ako nang unang tumibok ang puso ko. Siya nga pala, ako pala ang muse ng aming school at si Cedric naman ay aking Prince Charming. Napaka-pogi niya, napaka-gentleman. Isa sa mga hinahangaan ko sa mga lalaki, di lang kapugian ay ang pagiging maginoo. Madalas kaming magkatitigan hanggang isang araw, nakasabay ko siyang mag-lunch sa kantin at magkatabi pa kami ng upuan. Hi Lolita, pwede tumabi? Sabi ni Cedric. Oh sure, sabi ko na may kilig. Unang araw pa lang, crush ko na siya. Uy, bakit ka namumula? Sabi ni Cedric. Nagbablush na pala ako. Sabi ko, nainitan lang ako, sabay tawanan ng mga estudyante na naroon din sa kantin. Tapos na kaming kumain at nagsibalikan na sa aming silid-aralan. Di ko alam, pasikretong naglagay ng isang maliit na papel sa aking bag na ang nakasulat ay ganito. Hi Lolita, I love you. Will you be my Valentine? Noon ay magba-Valentine's Day. 3 araw na lang Valentine's Day na. Nasundan pa ang mga sulat na yon na siyang dahilan ng pagkakapuyat ko gabi-gabi. Dumating ang Valentine's Day. Nakasuot ako ng pula na sleeveless blouse at maong na palda. Tingin ko sa sarili ko ay ang ganda-ganda ko. Lalong napahanga ako si Cedric. Hinatid na naman ako ni Papa at mukhang hindi siya masaya sa suot ko na miniskirt at sleeveless blouse. Pero tahimik lang siya na hinatid ako. Pagkababa ko, nagbili na naman si Papa na ang sabi, pag daw nahuli ako na may ginagawang kalokohan ay paparusahan niya daw ako. Lahat ng yon ay baliwala sa akin. Sadyang ganyan yata ang taong umiibig. Lahat ng estudyante ay pinapayagan na di magsuot ng uniforme ng araw na yon dahil nga Valentine's Day. Oras ng pagtatagpo sa dating lugar, sa kantin, magkatabi uli kami ni Cedric. Hinawakan niya ang aking mga kamay at sabi, sasagutin mo na ba ako, mahal? Haha, muntik na ako mabuwal sa sobrang tuwa at kaba. Yes na yes! Sabi ko, di pa rin niya binibitawan ng mga kamay ko. Sabay pisil. Hoy, makita tayo, baka isusumbong ba tayo? Labasan na sa school. Nandoon na sa parking lot si Papa, nag-aantay. Nang gabing yun, di ako makatulog sa kakaisip kay Cedric. Araw-araw, may inilalagay na love letter sa bag ko si Cedric. Hindi ko alam na pagkuha ko ng notebook sa bag, nahulog pala ang love letter na isinilid ni Cedric sa bag at napulot yun ni Papa. Kinabukasan ng umaga, nagtaka ako kasi hindi pa nagagayak si Papa para ihatid ako. Pa, alis na tayo. Mula ngayon, hindi ka na papasok. Po, sabi ko. Bingi ka ba? Singhal ni Papa. Sabi ko, mula ngayon, di ka na papasok. Dito ka na lang sa bahay, magpapatutor ka na lang. Nang araw na yon, nagkulong ako maghapon at di kumakain. Pagkaraan ng 2 linggo, pananatiling sa bahay, may tao, kumatok sa gate. Tao po, andyan po ba si Lolita? Sino po sila? Sabi ni Papa. Cedric po. Binuksan ni Papa ang gate at inundayan ng suntok si Cedric. Nataranta ako. Di ko malaman kung tatawag ng saklolo. Pasok ka sa loob, sigaw sa akin ni Papa. Magmula noon, ikinulong na ako ni Papa sa loob ng bahay. Paglinggo, nagsisimba kaming mag-anak, pero bantay sarado ako ni Papa. Talagang walang kawala. Pasensya ka na anak, manghiyak-ngiyak na sabi ng mama ko. Wala man lang akong nagawa para ipagtanggol kita anak. Naduwag si mama. Alam mo naman ang ugali ng papa mo pag kinontra. Okay lang po yun ma, naintindihan ko naman. Isang araw, biglang nagkasakit si mama. Ma, dalhin na kita sa ospital. Dito lang siya, singhal ng papa ko. Binigyan ko na siya ng gamot at magpapagaling na yan. Ngunit, hindi na gumaling si mama. Pahina ng pahina. Ako naman ay 17 years old na, dalagang-dalaga na. Araw ng linggo na dapat sana ay magsisimba kaming mag-anak nang ako'y pumasok sa kwarto nila mama. Mama! At binuksan ko ang pinto kahit walang sumasagot. Wala doon si Papa.
sa kwarto nila, marahil naggagayak para magsimba. Nang lapitan ko si mama sa higaan niya, nagtataka ako, di man lang kumukurap. Nanatiling nakadilat ang mga mata. Ma, sabi ko, hinawakan kong mga kamay niya. Malamig na siya. Wala na si mama. Para akong napilayan. Nawalan ako ng kakampi, lakas at pag-asa. Habang ako'y umiiyak, narinig ko ang mga yabag ni Papa. Sabi ko, wala na si Mama. Wala man lang akong nakitang reaction sa mukha ni Papa. Parang wala lang sa kanya. Maya-maya, biglang nagsabi, Lolita, aalis muna ako. Pupunta ako sa munisipyo para ipaalam ang pagkawala ni Mama. Nung bumalik si Papa, may mga kasama na siyang mga kalalakihan. Ang iba ay mga karpentero na gagawa ng kabaong ni Mama. Yung iba, mga kababaihan na gumagawa naman ng mga artificial na bulaklak na kung tawagin ay crepe paper. Di pa kasi uso ang sariwang bulaklak noon sa bayan namin. Noong araw ding yon, inilibing si Mama. Di man lang nakadalo ang mga kamag-anak namin. Di pa rin uso ang embalsamo noon. Isang beses lang nagpadasal si Papa. Kinagabihan, tinawag ako ni Papa. Lolita, halika nga dito sa kwarto. Kinabahan ako. Dahil naalala ko na naman nung tingnan ako ng masama na parang may pagnanasa. Takot ako kasi kilala ko si Papa na pag di ka sumunod ay talagang paparusahan ka. Kumatok ako. Papa, ano po yon? Pasok ka, sabi ni Papa. At pumasok nga ako. Sarado mong pinto. Mga kapatid mo, tulog na? Opo, sabi ko. Halika dito sa tabi ko, wika ni Papa. Masahiin mo ako. Po, hindi po ako marunong. Ganito lang, sabi ni Papa. Nakadapa siya at biglang humarap sa akin, sabay hila papunta sa kanya. At hinalikan ako at binaluktot niya mga kamay ko papunta sa likuran ko. Sabi ko, nasasaktan po ako, Papa. Huwag kang maingay, sabi ni Papa, kundi tatamaan ka sa akin. Nasundan ng marami pang beses. At yun ay paulit-ulit. Sa loob ng isang araw, mga 3 beses, lalo na pag kami lang dalawa sa bahay. Hanggang sa isang umaga, pagising ko, bigla akong nahilo. Akala ko anemic lang ako. Pero suka ako ng suka. Pero kahit alam ni Papa ang kondisyon ko, sige pa rin siya. Buntis ako 2 buwan at medyo nagbabago na ang hubog na aking katawan. Biyernes Santo noon, isang hapon, umuwi si Papa na may dala-dalang halamang ugat at langis. Galing ako sa albularyo at tinanong ko kung anong dapat gawin para malaglag yung batang nasa tiyan mo. Sagaba lang yan. Pinakuluan niya yon at pilit na pinainom sa akin ang sabaw ng katas. Mapait ang lasa at binantayan talaga ako ni Papa. Habang ako'y umiinom, tinitiyak kung iniinom ko nga ba. Araw-araw yon. Pero di nalaglag si baby. Sadyang makapit. Patuloy na lumalaki ang aking tiyan. Naiinis na si Papa. Araw ng kapanganakan ko, sa baby namin ni Papa. Sa bahay lang ako nanganak at isang hilot lang ang nagpaanak sa akin. Si Aling Biring, na galing pa sa kabilang baryo. Nairaos ko naman ang aking panganganak. Lalong humigpit sa akin si Papa. Pati mga bisita ay pinagbawal na rin. Dumating sa punto na wala na akong kontak sa labas. Umiikot na lang ang mundo ko sa bahay, kay Papa, sa anak ko at sa mga kapatid ko. Lumalaki na rin ang aking kapatid na lalaki at nagumpisa na rin magtatanong gaya ng, Ate, sinong tatay ni Brian, yung anak ko? Bakit kamukha sila ni Papa? Siyempre, lolo niya si Papa, pagsisinungaling ko. Si Papa naman, sa tuwing nagtatanong ang kapatid ko tungkol sa
kay Brian, galit na galit. At talaga naman, nasasaktan niya ang kapatid ko. Tama na po, sabi ko. Binata na ang kapatid kong lalaki at lagi siyang nagmamasid kung may lalaking bibisita sa akin dahil gusto niyang malaman kung sino talaga ang ama ni Brian. Ngunit bigo siya. Si Papa, patuloy pa rin niya akong inaabuso, lalo na nung sinubukan naming tumakas kasama ko, anak ko at mga kapatid ko. Naibalik kami sa bahay. Nag-asawa na ang aking kapatid na lalaki, pero pumupunta pa rin siya sa bahay namin. Isang araw, nag-inuman sila ni Papa. Bigla na lang bumubula ang bibig ng aking kapatid na lalaki. Nangisay at natumba. Hindi ko malaman nung oras na yon kung saan ako tatakbo. Dalhin natin sa doktor, sigaw ko. Hindi, sabi ni Papa. Patay na yan, sabi uli ni Papa. Pinagbawalan din niya akong pumunta sa kapitbahay para humingi ng tulong. Lolita, pasok ka sa loob, lahat kayo, at huwag na huwag kayong lumabas hanggat hindi ko sinabi. Ngunit kahit nasa loob kami ng bahay, nakasilip ako sa pamamagitan ng siwang ng dingding na kawayan. Hinila ni Papa ang katawan ng kapatid ko pababa ng hagdan at nang makababa, kinarga na yon sa balsa. Mula noon, hindi ko alam kung nasaan na ang bangkay. Nang makauwi si Papa, di ko malaman ang maramdaman ko, magkahalong emosyon, galit at takot. Kinabukasan, sabi ni Papa sa akin, Lolita, dalhin ko muna itong kapatid mong babae sa albularyo, nasa kabilang baryo, at huwag mong subukang tumakas dahil baka hindi ka na. Hindi niya tinuloy ang sasabihin. Pagkaalis nila, nag-isip ako, ano kaya ang gagawin ko kung tatakas ako? Dala ang anak ko, wala akong pera. Saan ako pupunta? Tao po, tao po. May tao. Sino po sila? Si Rene po, taga San Isidro. Ano pong kailangan nila? Makikinom lang po sana ng tubig. Kumuha ako ng tubig at binigay ko sa kanya. Pwedeng makipagkilala? Naku ho, hindi pwede. Magagalit ang papa ko. Bakit magagalit? Bigla akong napaisip. Kasi hindi mo kilala papa ko. Pangalan lang naman. Tawagin mo na lang akong Lolita at pwede umalis ka na. Baka maabutan tayo. Nagtataka man, umalis din. Hindi pa rin umuwi sina papa. Nag-alala na ako. Saan niya dinala ang kapatid ko? Dumating uli si Rene kinabukasan. Iba ang ayos. Kuwapo pala. Magandang umaga, Lolita. Eto, dinalhan kita ng bayabas at saging. Nabuboard lang ako, walang kausap. Di pa rin dumating ang papa mo? Iling lang ang sagot ko. Mag-iisang linggo na, di pa rin nakakauwi sina papa. Patuloy na dumadalaw si Rene sa akin hanggang sa nagkapalagayang loob kami. Sinabi ko sa kanya lahat ng nangyari sa akin. Akala ko magbabago siya, ngunit nagkamali ako. Lalo siyang nag-alala sa amin ng baby ko. Isang araw, sabi ni Rene, gusto mong tumakas? Nabuhayan ako ng loob. Wala akong pera at gusto ko isama mo kapatid ko. Antayin natin na makauwi sila. Eksaktong isang buwan nang bumalik sina papa. Awang-awa ako sa aking kapatid. Ang laki ng ipinayat at mukhang nadagdagan ng 10 taon ang kanyang edad. Di siya makausap, tulala at kung kakausapin ko, umiiwas ng tingin at nangingilid ang luha. Lolita, mulyaw ni Papa. Napatakbo ang kapatid ko palayo sa akin, kunwari may ginagawa siya. Isang gabi, may narinig akong pigil na iyak ng kapatid ko. At narinig ko, sabi ni Papa, pagbigyan mo uli ako at kung hindi, papatayin ko ate mo. Nagulat ako, halos hindi ako makatulog. Hanggang sa natahimik, pinagsamantalahan din niya ang aking kapatid. Madaling araw, dumating si Rene. Pasimpleng hinulog ang sulat sa siwang ng dingding habang tulog si Papa. Sabi sa sulat, itatakas ko kayo bukas kasama kapatid mo. Sumagot ako na oo. Kinabukasan, araw ng pagtakas, umalis si Papa ng maaga, papunta daw sa bayan.
Habang wala si Papa, sinabi ko sa kapatid ko, isasama ko siya sa pagtakas namin at kailangan maghanda na siya. Habang nasa bayan si Papa, papatawid siya ng kalsada nang may humarurot na truck at si Papa ay nahagip. Dead on the spot po siya. Grabe ang pinsala. Di ko malaman kung matuwa o malungkot, basta parang may isang bagay na nakabaon sa dibdib ko na naalis. Kinuha ng gobyerno ang bangkay at sila na rin ang nagpalibing. Hindi kami nakadalo ni isang kamag-anak walang dumalo. Dumating si Rene na may bagong pag-asa. Dinala kami ni Rene sa probinsya nila. Hindi niya alintana na may anak kami ni Papa. Ngayon, may 3 anak na kami at masaganang namumuhay na sagana sa pagmamahal at kalinga. Yung anak namin ni Papa ay magka-college na sa kursong criminology. Mahal ni Rene ang anak ko kay Papa. Alam din ng anak ko kung sino ang tunay niyang ama. Yung kapatid ko naman ay may sarili na ring pamilya at may 2 anak din. Maswerte din siya sa asawa dahil bukod sa may kaya na, mapagmahal pa. Hindi tumitingin sa nakaraan. Lalo kaming naging close ng kapatid ko dahil kami na lang 2 magkakapatid ang natira. Linggo-linggo, nagbabanding kami sa bahay. Ang mga asawa namin ay nag-iinuman habang kami ay nagkukwentuhan tungkol sa buhay-buhay. Kaya mga kapatid, huwag mawala ng pag-asa. Kahit gaano pa kadilim ang iyong nakaraan, asahan mo may liwanag din na darating. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat.